Good morning, Philippines, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, September 25, 2025, o rather September 24, 2025. Pag-usapan po natin ang balitaktakan na nangyari sa hearing ng Blue Ribbon Committee between Senator Marcolita and Justice Secretary Boyeng Remulla. Ang punto po o ang issue, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ay tungkol po sa rekomendasyon ni Senator Marcolita na gawing state witness ang mga diskaya. Ngunit ito po ay tinututulan ni Justice Secretary Boyeng Remulla sapagkat ayon sa kanya, bago tanggapin bilang state witness ang mga diskaya, kailangan munang ibalik ang kanilang mga ninakaw mula sa flood control projects. Ngunit ang punto naman ni Senator Marcolita, ang sinasabi niya, yung restitution na tinatawag o pagbabalik sa pamahalaan ng di umano mga ninakaw ng mga diskaya is not a requirement of the law before they could be admitted as a state witness. Ngunit ang sinasabi po ni Boyeng Remulla, although it is not required by the law, sabi niya, morally, it is but proper as a matter of practice na ibalik muna ang mga ninakaw na pera before they could be admitted as a state witness. Sapagkat sabi nga niya, iyon ang tamang dapat gawin. At iyon din ang hinihiling ng mga mamamayang Pilipino. Kaya nga ito ay sinususugan o sinasang-ayunan ni Senator Erwin Tolpo, ni Rapi Tolpo, at ng iba pang mga senador. Ngunit ang pinagpipilitan ni Senator Marcolita, it not being required by the law, so it cannot be imposed. Because according to him, restitution should come after the trial, being part of the penalty. Ngunit ipinagpipilitan po ni Justice Secretary Boyeng Remulla, ang sinasabi niya na yan ang opinion lamang ni Senator Marcolita. Ang sinasabi nga ni Senator Marcolita, hindi ko ito sarili opinion. Ito ay nasa batas. At inaamin naman po ni Secretary Boyeng Remulla na talagang wala sa batas. The law does not require restitution before a state witness can be admitted as such. So, ang tanong po dito, kaya nga po mga barangay, mga kababayan, mga kapatid, nagkakaroon tuloy ng impression na pinoprotektahan ni Senator Marcolita ang mga diskaya. At mayroong mga bali-balita na kaya ginagawa niya ito sapagkat binayaran o nabayaran siya ng mga diskaya ng bilyon para sila gawing state witness. Bakit po? Kapag ano ba ang implication pag naging state witness ang isang akusado? Siya po ay bilang state witness, siya po ay hindi na mahahatulan. Kumbaga, ang kapalit ng pagiging state witness ay hindi na siya ituturing na akusado sa kaso. Pero may requirement po. Ang pinaka-requirement po dyan, una, kailangan yung information na maibibigay niya is material. Na ibig sabihin, napakahalaga sa kaso upang matukoy yung mga iba pang kasabwat
na hindi may bubulgar kung hindi itong state witness na ito ay magtutuga. Kaya napakahalaga po ang pagiging state witness sapagkat ikaw ay mapapawalang sala. Ikukonsidera ka na hindi ka na akusado. Ang kapalit ay pagiging testigo para ituga mo yung mga mastermind halimbawa ng nabanggit na kaso na ito ay hindi malalaman kung hindi ikaw ang magsasabi because you have a direct and personal knowledge of what you are testifying of. Yan po ang kahalagahan ng state witness. At ang requirement ka po dyan, the testimony is material, ibig sabihin mahalaga. And secondly, you are the least guilty. Yun ang requirements. Pero ang objection ni Secretary Boyeng Rimulya kung bakit nga tinututulan ang pagiging state witness ng mga Diskaya ay sapagkat sabi niya, it is but morally correct or morally proper as a matter of practice na ibalik muna ng mga Diskaya ang perang kanilang ninakaw. Kaya nga sinabi ni Senator Marcolita, wala naman yan sa batas. In effect, you are amending the law. Ang sabi ni Secretary Boyeng Rimulya, kahit wala yan sa batas, pero yan ang mas tama. Dapat sapagkat hinihingi ng taong bayan na ibalik ang kanilang ninakaw. At ito yung sinasabi rin ni Senator Erwin Tolpo. Kung yan ay kung yan ay wala sa batas, let us bend the law. Ibig sabihin, kahit wala yan sa batas, kailangan ibalik muna. Katulad na sinasabi ni Secretary Boyeng Rimulya. In other words, lahat ng majority of the senators, even Peng Lacson, ganun ang pananaw. Ngayon, ang tanong, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, sino ba talaga ang tama between Senator Marcolita and Justice Secretary Boyeng Rimulya? By the way po, as a Secretary of Justice, legally speaking, you are the official legal counsel of the Republic of the Philippines. Yan po ang personalidad ng Secretary of Justice. Ikaw ang official na abogado, tagapagtanggol ng Republic of the Philippines as a state. As such, you are supposed to be knowledgeable of the law. Dapat alam mo talaga ang batas. At dapat tama ang interpretasyon mo sa batas. Ngayon, ang tanong po dito, tama po ba talaga o mas tama ba si Secretary Boyeng Rimulya against Senator Marcolita? Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, during the first year in the College of Law o sa formal na eskwelahan ng abogasya, talagang basic na itinuturo yan na kung mayroong conflict between moral and legal aspect, the latter shall prevail. Ibig sabihin, sa issue na pinag-usapan ni Senator Marcolita at ni Justice Boyeng Rimulya, tama po ang sinasabi ni Senator Marcolita. Nakakahiya sa bahagi ni Justice Secretary Boyeng Rimulya para ipagdiinan niya ang ganong interpretasyon niya na kahit wala sa batas,
Ngunit mas tama, morally speaking, na bago tanggapin ang mga diskaya bilang state witness, kailangan muna nilang ibalik ang di umano ay kanilang ninakaw. Mali po yan. Mas tama po ang sinasabi ni Senator Marcolita. That is a basic rule in the interpretation of the law. Kung magkasalungat ang moral aspect at ang legal aspect, kailangan ang masunod ay legal aspect. So kung wala sa batas, if the law does not require that restitution should first be done before the diskaya could be admitted a state witness, then it cannot be required of them. That being not required by the law. Justice Secretary Remulla cannot amend the law. Hindi po niya pwedeng baguhin ang batas para sabihin niya kahit wala yan sa batas, i-impose ko yan. I will require it because to my mind or to the mind of the majority of the senators, it is but the proper thing to do. Kumbaga, nakakahiya mang sabihin, pero kabubuhan sa bahagi ni Justice Secretary Boyeng Remulla para ipilit yung ganong pananaw o paniniwala. Kaya nga nabanggit ni Senator Marcolita that he may be disbarred. Well, yes, because what he said, what Secretary Boyeng Remulla has been insisting is a gross ignorance of the law. Nagpapakita na kumbaga hindi niya naiintindihan ang batas. And imagine, he is the official legal counsel of the Republic of the Philippines. Kaya it is very unbecoming on his part. Aside from the fact that what he was insisting on is misleading, sapagkat that would be, as a Secretary of Justice, what he's supposed to say about the law should be what it is. Pag sinabi niyang gano'n, maraming maniniwala at dapat paniwalaan supposedly because his legal opinion is influential, he being the Secretary of Justice. And yet, ipinipilit niya ang maling pananaw tungkol sa kung paano, how to apply the law. Kaya nga po, we do agree with Senator Marcolita that that could be a ground for disbarment on the part of Secretary of Justice Boyeng Remulla. At marahil nga, dahil nga medyo nagpapakita ng pagiging ignorante sa batas, Secretary of Justice Remulla, kaya tingnan mo naman yung mga pinaggagawa nila. Kumbaga, karamihan palpak. Yung halimbawa, pag-aresto kay PRRD at ang pag-kidnap nito sa kanya para madala sa dahil. Alam natin maraming legal lapses. PRRD was not accorded with his rights as an accused under the
Philippine Constitution and even under the Statute of Rome, which is the law governing law relative to that ICC case of PRRD. Sapagkat under the Statute of Rome, bago ka dalhin o if you were arrested by virtue of the warrant of arrest issued by the ICC, the said statute, the Statute of Rome, requires that you have to be accorded with all your rights as the accused under the law of the state, meaning PRRD should have been accorded of all his rights under the Philippine Constitution. And yet, it was not complied with. Kaya nagpapakita lamang talaga na maraming lapses itong kasalukuyang gobyerno sa mga pinaggagawa nito, sapagkat ang Secretary of Justice in the person of Boyeng Rimulya as the official legal counsel of the Republic of the Philippines is grossly ignorant of the law. Remember the KOGC, kung anong pinaggagawa nila Torre. Alam natin, balitang-balita naman yan, maraming mga lapses. In the same way na ganun din yung pag-aresto kay PRRD. At ngayon, dito sa kaso ng mga Diskaya, ipinagpipilitan niya that before Diskaya could be admitted into o could be admitted as a state witness, kailangan mayroong restitution. Logically, na natin pag-usapan yung legal aspect which does not require the restitution before a witness can be admitted as a state witness. Logic na lang. Hindi pa nagkakaroon ng trial kasi nasa stage pa lang ng investigasyon. So, applying the presumption of innocence as provided for in the Constitution, at this point in time, legally speaking, the Diskaya are still presumed innocent. As they are presumed innocent, they cannot be required to return what is allegedly stolen by them, because in the first place there is no determination yet by the competent court as to whether or not there was really a certain amount being stolen. Number one. Number two, how much? There is no also determination yet as to how much should be returned to the government, because there was no yet trial. So in other words, paano magkakaroon ng restitution? Kaya ngayon na sinasabi ni Senator Marcolita, it will come after the trial, the restitution, because restitution is a part of the penalty, being the civil aspect of the criminal case. Yung as to criminal aspect, ang penalty diyan, imprisonment. Kung plunder case yan, life sentence o habang buhay na pagkabilanggo. As to the civil aspect, that is restitution. Ibalik ang mga ninakaw mo sa pamahalaan. At darating yan pagkatapos, kung malalaman mo yun, pagkatapos ng trial. So, that is logical. But what is important here is it is very, very clear in the law, as said by Senator Marcolita, na hindi naman nire-require talaga. And that is correct. Paano mo nga mai-require yan? Hindi mo pa nga alam kung may ninakaw at kung magkano ang ninakaw. Paano mo nga ibabalik agad? Kaya sabi ng batas, hindi yan requirement.
Kasi that would be illogical of the law to require it when there is no way of knowing it yet as to whether in fact there was stolen and how much has been stolen to be the subject of restitution. So ang issue po dito, mali yung sinasabi ni Boyeng Remulla. At nakakalungkot po dyan, ipinipilit niya. Ipinipilit niya na yun talaga. At yun ang tama na kahit wala yan sa batas, dahil yun ang morally speaking, yun ang tama, dapat yun ang gawin. At sinang-ayaw ng to ni Erwin Tolpo na nagmamayabang din. That is the problem of the senators na hindi, kumbaga, mababatas na hindi alam kung paano mag-interpret ng batas. And that is a very bad precedence. Kaya tuloy, marami talagang palpak sa nangyayari sa pamahalaan with Boyeng Remulla as the Secretary of Justice being the official legal counsel of the Republic of the Philippines. Kaya mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, alam po natin na ito ay kumbaga pinapanood ng maraming Pinoy. Kaya na po nagko-komento tayo to put things in the right perspective. Kasi marami pong mamimislead dito dahil kung ano man ang sabihin ni Secretary Boyeng Remulla ay kumbaga paniniwalaan niya sapagkat ang legal aspect of all the government actions supposedly should be guided by the opinion issued by the Secretary of Justice or by the Department of Justice regarding any matter consulted with his office. At alam po natin na dito maraming sumasabaybay sa kaso pero naging mainit ang issue. Sa bahagi ni Secretary Boyeng Remulla, hindi natin alam kung talagang hindi niya alam o talagang ayaw lang niyang tanggapin na siya ay mali sapagkat mas tama talaga ang sinasabi ni Senator Remulla. When there is conflict, this is a basic tenet of the statutory construction. When there is conflict between moral and legal aspect, the latter should prevail. Sapagkat although ang moral is highly considered, nevertheless, when there is a law that expressly provides, yun ang dapat masunod. The moral law will be a supplementary to the legal, to the law. So that when there is a legal provision, it should be the one to be applied, not the moral aspect yung sinasabi ni Secretary Boyeng Remulla. Yun ang tama eh. Yun din ang sinasabi nila, Senator Erwin Tolpo. Yun ang tama. At yun ang gusto ng mamamayan sambayanan. Kung susundin po natin yan, wala nang batas. Sapagkat kung susundin ang gusto ng mamamayan kahit walang batas, mabrol yan. Katulad halimbawa, gusto ng isisigaw ng mamamayan, bitayin yan. Yun ang kagustuhan. Di bibitayin mo. Hatulan ng kamatayan yan. Hatulan mo dahil yung gusto ng mamamayan. Samantalang under the law, wala tayong death penalty as at the moment. Hindi, yun ang gusto ng mamamayan eh. Yun ang tama sa paniniwala natin. Delikado po yung ganong pananaw.
Kumbaga, that will be a bad precedence kung susundin natin yung sinasabi ni Secretary Boyeng Rimulya. At ang nakakalungkot po, he is not an ordinary lawyer. He is the official legal counsel of the Republic of the Philippines. Kung mayroong doubt ang mga nasa gobyerno tungkol sa legalidad ng isang bagay o ng isang gawa, the the rule is you consult it with the Department of Justice for enlightenment, asking for their legal opinion. And imagine, ang pananaw ni Secretary Boyeng Rimulya, kahit wala sa batas yan. Kung yan ang morally correct, yun ang dapat natin gawin. Well, napakadelikado po. Kakagulo tayo. At saka bawal talaga because that is what the law says. That is what the Supreme Court says in along line of jurisprudence. Kung there is a conflict between the moral aspect and the legal aspect, it should be the legal aspect that prevails. It is correct application. Kaya hindi po pwede ipagpipilitan ni Justice o ni Secretary of Justice Boyeng Rimulya yung sinasabi niya. So mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, naasahan po natin na magkaroon tayo dito ng tamang pananaw. Pinag-usapan po ng ating mga kababayan yung mainitang pagtatalo ng dalawang magigiting na senador. Sino po ba ang tama at mali? Sinasabi po natin without any doubt that Senator Marcolita is correct as against Secretary of Justice Boyeng Rimulya with respect to the issue they were talking about. Mas tama po kahit sino ang ating kukonsultahin ng mga legal luminaries. Sa College of Law, itinuturo po yan na talagang yan po ang dapat na prinsipyo na ating susundin. Kaya yung mga sinasabi po nila Erwin Tolpo na sumasang-ayon sila kay Justice o kay Secretary of Justice Boyeng Rimulya, mali po yan. Mali. Kung titingnan po natin, tama yun. But when there is a governing law on the matter, it should be the law that should prevail. Yun ang dapat masunod. In the absence of a clear provision of the law, then moral law shall apply in its suppletory capacity. Yan po ang tamang pananaw o interpretasyon tungkol sa isang batas. At banggitin na rin po natin yung between Senator Marcolita and Senator Ping Lacson, kung saan binanggit ni Senator Marcolita kay Ping Lacson, Mr. Chairman, during your interview with the Billionaire Channel with Pinky Wave ba yun? Hindi ako nagkakamali. Tinanong daw ito si Ping Lacson, whom do you prefer to be the state witness? Will it be Diskaya or Bryce Hernandez? Ang sabi daw ni Ping Lacson, si Bryce Hernandez. Ang sinasabi naman ni Senator Marcolita, as a chairman of the Blue Ribbon Committee, Ping Lacson being the chairman of the Blue Ribbon Committee, where the investigation is going on, it would not be proper or it would be imprudent somehow on the part of Ping Lacson to
prejudge that it should be proper that Bryce Hernandez should be admitted as a state witness instead of Diskaya. Nagalit si Senator Ping Lacson. Ang sabi niya, you cannot question my opinion. Ngayon, ang sinasabi naman ni Senator Marcolita, hindi pwedeng hindi ma-question yan. Kasi siya nga ang chairman. What he said would be, in effect, a prejudgment. Pero nagalit. So that is the problem. Ito pong, that is a problem with Ping Lacson. Kasi hindi niya naintindihan kung ano yung tamang approach sa investigasyon. Maybe because he is not a lawyer. Or perhaps may bias na agad siya. Kasi po, kung titingnan po talaga natin from the point of view, from the factual point of view, sino ba talaga ang mas karapat-dapat na state witness? Sa opinion po natin, sa ating paniniwala, it should be Diskaya as against Bryce Hernandez. Bakit po? Ano ba information na maibibigay halimbawa ni Bryce Hernandez? Si Bryce Hernandez, ang maibibigay niya, ito, yung sinuhula namin, si ganito, si Senator Estrada, si Senator, si Congressman, ganito. So, yan. So, ibig sabihin, dahil binayaran namin yan, ibig sabihin, kasabwat yan. Material yan. Kumbaga, iyon ang information na may bibigay ni Bryce Hernandez. Kasi kung siya actual ang nagbigay doon sa mga sinasabing proponent, well, that would be a direct evidence against them. And Bryce Hernandez is a competent witness on the matter. Eh, bakit? Eh, siya ako nagsugol, dinala ko pera mismo sa kanya kay saldi ko. Kaya involved sa saldi ko dyan. Kung di siya involved, bakit ko siya babayaran? So, mahalaga. Eh, yung mga Diskaya, anong may bibigay na information? So, tingin po natin, mas malawak ang informasyon na maibibigay ng mga Diskaya compared to Bryce Hernandez. Bakit? Sapagkat ang mga Diskaya, alam nila, halimbawa, sila ang may-ari ng mga kumpanya. Bakit sila nakakakuha ng mga kontrata? Hindi lamang sa engineering district ni Bryce Hernandez sa Bulacan. Take note that Bryce Hernandez can only advance an information relative to his engineering district, and that is the first district in Bulacan. Outside the first district of Bulacan, wala na siyang alam. He could no longer testify. Whereas, ang mga Diskaya, katulad ng sinasabi ni Chavit Singson, kontraktor yan sa Ilocos, doon sa probinsya ng Pangulo. Kontraktor sa Bacolod, kontraktor sa Mindanao. So in other words, only Diskaya can tell us sino ba ang koneksyon niya talaga. Bakit nationwide nakakakuha siya ng mga kontrata sa DPWH? Si Lisa Araneta Marcos ba ang kanyang kaibigan? Kung kaya, pag nagbidding siya sa DPWH projects wherever in the Philippines, nakukuha nila. Only Diskaya can tell that. Si Bryce Hernandez hindi. Limited siya doon lang sa kanyang hawak na engineering district.
sa Bulacan. Outside Bulacan, he has no more direct and personal knowledge. So useless. Kaya dapat ang kuning state witness between Diskaya and Bryce Hernandez, it should be Diskaya. And the way we look at it, iyon ang pinupunto dito ni Senator Marcolita. Bakit Diskaya ang pinagpipilitan niya na maging state witness? Whereas, itong si Lacson at perhaps yung iba, si Boyeng Rimulya, kaya ayaw tanggapin na state witnesses ang mga Diskaya para katulad ni si Tito Soto para maprotektahan yung Pangulo. Nililimit nila kay Bryce Hernandez lang ang pagiging state witness para yun lang maituga. So ang tingin po natin mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, itong si Boyeng Rimulya, itong si Ping Lacson, itong si Tito Soto, at itong iba na umaayon, sumasang-ayon na dapat maging state witness si Bryce Hernandez. Kaya lahat ng pwede nilang gawin para harangin na maging state witness sa mga Diskaya, ginagawa nila sapagkat meron silang pinoprotektahan. At sa paniniwala natin, ang pinoprotektahan dito ay si Lisa Araneta Marcos. Sapagkat paulit-ulit pong sinasabi natin, the Diskaya cannot have contracts with DPWH nationwide without volume of number of contracts. Imagine more than 400 DPWH contracts nationwide from 2022 to 2025. And malalaking halaga ng mga proyekto, worth billion, worth 100 millions. Without a very influential politician behind it, definitely Diskaya cannot have it. At sa tingin natin, ito ang nais protektahan ni Ping Lacson, ni Boyeng Rimulya, at ng iba pang mga senador, mga congressman, kung bakit sino mang gustong humara na maging state witness ay ang mga Diskaya at instead gusto nila si Bryce Hernandez. Sapagkat alam naman natin, ang pwede lang sabihin ni Bryce Hernandez, yan, si Senator ganito, si Congressman ganito, si Saldico, si Martin Romualdez, si Jengo Estrada. Ito, binigyan ko ng pera, ako nagdala sa opisina nila. Yun lang ang pwede niya sabihin. Pero, hindi niya pwedeng masabi, ay bakit nagkaroon ng kontrata? Kung masasabi mo niyan, limited. Kasi, kilala niya ang district engineer ng distrito na yan. Kilala nila. Kaya nakakuha sila, kaibigan nila. Pero, yung ganong reasoning, imposible yan. The most logical, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Kaya nakakuha ng ganong karaming mga kontrata, malalaking kontrata, sabay-sabay ang mga Diskaya sapagkat ang nasa likod nila ay malaking tao. At sa paniniwala natin, it should be the President himself or the First Lady, Lisa Araneta Marcos. Yan ang totoo. Kaya ito ang gustong protektahan ni Ping Lacson, Senator Tito Soto at ang iba pa, ni Boyeng Rimulya. Yun talaga ang kanilang pinoprotektahan. Kaya ayaw nila na maging state witness ang mga Diskaya. Sapagkat kung wala silang pinoprotektahan, bakit si Boyeng Rimulya in his capacity as Secretary of Justice is insisting that even if it is not provided by law, he insists that it should be applied. Because according to him, that is morally correct. Which, from the legal aspect, that is heresy of the law. Kumbaga,
That is really gross ignorance and below. Imagine, wala sa batas, ipipilit mo. Even if there is strongly opposing na hindi dapat yung gawin. Hindi mo dapat i-apply ang moral kasi mayroong legal na applicable, may legal provision na applicable. And yet, pinipilit niya. What could have been the reason? Ano ang dahilan ni Boyeng Revilla? Isa lang yan. He is strongly opposing for Vizcaya to be a state witness because he is protecting someone. And definitely, that is the Malacanang people in the person of the President himself or the First Lady. Sabi nga ni Chavit Singson, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, paano magiging kontraktor ang mga Diskaya mismo sa bayan at probinsya ng Pangulo kung wala silang koneksyon sa Pangulo? That is under ordinary circumstances. Hindi mangyayari yon na magkakaroon ka ng kontrata doon kung wala kang koneksyon. Kahit saan yan. Subukan mo magpunta. Kahit sabihin mo pang napakagaling mo. Wala kang record. Wala kang derogatory record. Hindi ka makakakuha ng kontrata. Imagine nationwide, makakakuha ka ng kontrata at sabay-sabay 400 infrastructure contracts from 2022 to 2025. More than 400 contracts. And take note, ang mga kontrata na yan worth billions ang isang project. 100 millions. Kaya nga, talaga namang nagpasasa sila. Ang kasabwat niya, nasa Malacanang, si Saldico at si Martin Romualdez. Kasabwat pero most likely, sumusunod sila. Sila ang inuutusan na mag-release ng pera. Yung mga insertion na. In the first place, yung mga insertion na yon, saan galing? Mula saan program funds? Napakalaking halaga. Mailalagay ba yan? May isisingit ba yan? Kung walang tolerance or consent ang Pangulo. Doon pa lang. Sa pagpupundo pa lang. Bakit may pundo? Because the President allowed it. With of course, the conspiracy with Martin Romualdez and Saldico. Pag napunduhan na yan, nasa DBM ang pera. And the only person who can order the release of it is the President himself. So from funding to release, ang Pangulo ang nasa likod. Kaya yung mga nasa baba, sila Bryce Hernandez, sila Alcantara, wala silang takot na i-release ang mga bilyon-bilyong pera. Kahit ang ghost project yan, sige, approve. Bakit? Bukod sa binibigyan ka ng malaking pera, binubulong ka, may blessing to sa taas. May blessing to sa taas. Sige, pirma. May blessing pala eh. Eh masama, ngayon, naguhugas ng kamay, sa sakripisyo kayo. Kaya itong ginagawa ng mga ngayon na pagbulgar ni BBM, kunwari siya nagpasimula ng investigasyon, paghuhugas kamay na yan sapagkat alam niya masyado ng talamak na talaga, hindi na maitatago. So, inunahan niya. Kumbaga, tinaydor niya itong mga tao na to. Isa na naman sa traidoran to si BBM eh. Hindi ba niya tinaydor si BP Sara? Kasama niya sa unity team. He cannot be a president without Inday Sara. And yet, pagkatapos tinaydor niya, si PRRD, pinalibing ang tatay niya. Ilang presidente ang dumaan, hindi na ipalibing ang tatay niya sa libingan ng mga bayani. Simula kay Cory, kay Ramos, kay Irap, kay JMA, kay Pinoy. Ibang presidente, walang nangahas sa 5 presidente na magpalibing kay Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Si PRRD lang. And yet, sa halip na namin ng utang na loob ni Marcos, ni Bongbong Marcos, pinakidnap pa niya, pinahuli pa niya sa ICC mismo si PRRD. At ngayon si BP Sara,
Hindi siya nagiging presidente kung hindi siya binitbit ni Sara, ni VP Sara. At ngayon gusto niyang ipa-impeach. Gago 'tong putang ina 'tong presidente na 'to. At ngayon itong mga DPWH, yung mga congressman yan, sila Martin Romualdez, sila Saldico, pagkatapos niyang makinabang, utusan niya na mangurakot, nakakuha na sila ng maraming pera para mailigtas ang sarili, para lumabas na siya pa ang bayani pagkatapos. Ay ngayon, paimbestigahan niya para maparusahan. Siya, libre na. Ganun kasama ang putang ina, itong Pangulo na to. Kaya mga gago lang itong mga tao na to. Kayo, Bryce Hernandez, ikaw Diskaya, ipapapatay ka rin yan. Kaya dapat magsalita ka na. Sabihin mo na sa publiko na ang talagang nasa likod nito ay ang Malacanang. Sapagkat talagang yan ang totoo. Habang may pagkakataon ka pa, hindi ka pa nayayari, sabihin mo na. Dahil mayayari ka niya para hindi ka makapagsalita. Mga gago lang kayo, bobo lang kayo pag hindi nyo ginawa yan. Kaya dapat gawin nyo na. Itong mga nagpilit na nagtatanggol, nagtatakip sa mga taga Malacanang, mga gago yung kataksil din niya sa bayan. Mga kamukha din nila yan. Kaya dapat talaga tayong mga mamamayang Pilipino ay hindi po tayo matakot para sabihin ang katotohanan. Sabi nga sa Bible, the truth will set us free. We cannot be free from this corruption. We cannot be free from this poverty without those people telling the truth if really they know the truth. Because only the truth can set us free. So nananawagan po tayo doon sa mayroong mga direktang kaalaman kung sino talaga ang nasa likod ng talamak na katiwalian ito. Una dito sa DPWH at sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Of course, without direct knowledge on the matter, everything will be an opinion, haka-haka, and that will not stand in court. Although from the moral aspect, from the logical aspect, it is most likely na ang Malacanang ang nasa likod. Nevertheless, without somebody telling us that they are really the persons behind by their personal and direct knowledge on the matter, hindi po magiging it will not stand in court. Kaya kailangan po lahat ng sinasabi natin at the moment, for instance, in my case, kung sinasabi ko, Malacanang nasa likod. Well, admittedly, that is only my opinion. Bakit? Sabi ko, hindi naman mangyayari. Yan, makakakuha ng maraming kontrata, mga Diskaya, sabay-sabay, malalaki kung walang connection. Well, of course, maybe that is true. Most likely, that is not true. But because I don't have direct and personal knowledge of the fact na talagang si Lisa Araneta Marcos ang nandyan, well, the statement will just be a hearsay. And this cannot be admissible in evidence. Kaya kahit anong opinion sinasabi natin, paniniwala yan. But that cannot stand in court. Kaya ang panawagan natin, halimbawa sa mga Diskaya, kay Hernandez, kay Alcantara, DPWH, and the other persons who have personal and direct knowledge, ituro na nila kung sino-sino talaga ang totoong nasa likod ng mga anomalya ito. If we really want to end
this corruption. Sapagkat it appears na nasa kultura na natin itong corruption na to. If we want to eradicate this culture of corruption, then this is the only way for the Filipino people to do so. To testify of their personal and direct knowledge as to who are really behind in this gigantic anomalies with respect to this flood control projects. Yan po ang ating panawagan sa lahat. Ang samantala po, pagkasan natin ang ating talakayan ngayong umaga. Muli, marami pong salamat.